Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula nga to for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Sa inyo lahat, welcome sa ating po namang Farmer's Talk. At araw ngayon ng Martes, mga partners? Yes, opo. Kaya hanggang 5:30 po tayo. Yes, December 11 po yan, 2008. Yes. Ilang araw na lang, magpapasok Yes, na. kaya lagi ko Correct. pinapag December 11, ilang days na lang. So, Christmas na. Tama! At dahil dyan ay... Ilang tulog na lang. Yes, Oo. kailangan tayo magpaalala sa kanila. Oo, Oo. yun yun. Kailan ba yun? Sabi natin. At kung nalalapit ng Pasko at mas nalalapit na yung upcoming nating Christmas year-end gathering. Yun. Correct. December 15 na po yan. Gaganapin po sa covered court ng Villa Carolina 1 Subdivision to Nasan, Muntinlupa City. So, nuulit po natin, ang setup po is potluck. Ang lahat po ng pupunta ay inaanyayahan po ng magdala ng anumang pong pagkain na base po sa inyong kakayahan. So, ito po yung pagsasalu-saluhan Yung natin. taos sa puso po. Tao sa Yes, puso. Pero pwede naman taos sa bituka. Gawa ng kakain tayo. Grabe. Oo, yan. Yung tatago sa Oo, bituka. sa no? bituka natin. Yep. So, yan na po. Darating na Sabado na po yan. Napakalapit na po. Kaya kami excited din na makita kayo at kasama. Yan ang masarap din eh. Hindi lang basta tayo matututo, mag-i-enjoy pa tayo. Lahat tayo mag-i-enjoy. Kasi meron tayong crash course dyan. Yes, opo. Tsaka meron din pong surprise ang Team Attovy para sa inyo. Yun, abangan natin yan. I hate surprise. Yes. Oh, sige. So, ngayon po, ito po ang ating topic. Magandang kita sa sariling gawang pakain sa hayop. Yun. Yan. Maganda ang kita. Kasi gagawa tayo ng sariling pakain. Yan, napapanahon ngayon kasi talagang sobrang taas na ng ating mga pakain sa lahat ng inaalagaan nating hayop. Correct. Yan. Kaya tuloy, ginawa natin paksato dahil sa request na rin ng ating mga kababayan. Yes, opo. Bakit nga ba? Mataas ngayon ang halaga ng mga commercial feeds, kaya tuloy naisip nila ito. Yes, kasi gawa ng mga materyales natin, mas mataas ang mais, yung mga vitamins, mineral na nilalagay, yung mga iba pang additives, katulad din ng mga, yun nga, sinasabi natin, kasi yung mga commercial feeds natin, nilalagyan din yan ng mga toxin binder, antioxidant, vitamins, minerals, amino acids, ayan po. Bukod doon sa mais, soya, copra na nilalagay nila. Kaya naisip tuloy nila, gumawa na lang kaya ako ng sarili kong feeds. Yes, So, oo. actually, napaka-intriguing po, parang marami pong nagtatalo sa topic natin to. Excuse me. Excuse Excuse me po. Yan. Kasi meron pong marami pong mga farmers na against sa paghahalo ng sariling feeds or hindi sila pabor diyan. Marami naman po na pabor sila sa ganyan. Kaya po marami pong grupo na factions na nag-aaway-away dahil diyan. Ngayon po malilinawan sila kung bakit maganda yung
gawang pakain, sariling gawang pakain po. Yes, oo. Kasi iniisip din natin na makatulong ang Team Atobi sa paraan ng pagsasaimpapawid ng ganito pong Farmers Talk live stream dito po sa ating Facebook. Kaya thank you in advance sa ating mga nandidiyan na po nanonood. Yes, thank you po. Okay, so unahin natin mga kaibigan ang tungkol po sa advantages. Ano nga ba ang advantages o kabutihan na gagawa tayo ng sariling pakain sa hayop? Yes. Yun, una, makakagawa ka ng pakain na mataas ang kalidad at sakto sa sustansya na kailangan ng iyong alaga. Bakit natin nasabing mataas ang kalidad? Yes, ibig sabihin, kasi bawat materials na bibilihin natin, kumbaga minomonitor natin. Kumbaga dapat walang ibang adulterant, tapos hindi walang amag, may mga insekto. Kumbaga mapapalitan natin yung mga materyales na nakikitaan natin na gano'n na pwede nating palitan. So, kung gagawa tayo ng commercial feeds, lumilito sa sinasabi ni Miss Ana, ang ating animal nutritionist, na dekalidad ang mapipili natin na alam nating isasangkap natin sa feeds. Oo, at saka mapo-formulate natin ng ayos yung tamang kung ano yung sustansya na dapat kainin ng isang hayop according doon sa age, doon sa anong hayop ang dapat nating ipakain. Yun, kaya diyan na bumabagsak yung pangalawa. Sigurado ka sa kalidad ng bawat sangkap na gagamitin. Yes, sinasabi. Pwede po kayong makapili ng mga high-end na ingredients para sa pakain nyo. Hindi po, kasi po, di ba, pag merong ibang feeds, yung parang mga low-end po na sangkap yung ginagamit nila. Ngayon po, sigurado po kayo na yung mga kalidad, yung mga quality po ng mga ingredients, yun po yung mailalagay nyo. Yes, tama. At ikatlo, makikita mo ang natipid mo sa feed cost o maging savings. Yes, opo. makikita nga ba yon? Yes, oo. Kasi ikaw mismo ang may formula ka, mako-compute mo na kung magkano. Kasi alam mo yung binili mong mais kung magkano, yung soya, yung diwan, kung ano mang ingredients na ilalagay mo doon sa pakain mo. Yan. May sarili ka ng computation. May computation ka na. Kumbaga, may estimate mo na yung mga future na maging expenses mo pa. Madali naman kasing computein at makikita natin po Mamaya, So, malalaman natin magkano umabot yung ating feed cost. So, malaman nyo kung talagang wise na worthy ba na tayo gumawa ng feeds natin. At saka panghuli, panghuli, natiyak mo na ang karne ng alagang hayop ay hindi makakapinsala sa kalusugan ng tao na kakain ito. Yes. Yun naman ang pinaka-importante dyan. Kumbaga, applicable din po dyan sinasabi ni Sir WBA. Magandang hapon po. Sir WBA. Yung you are what you eat. Yes, oo. Kasi alam mo yon kung, syempre, yung mga commercial feeds natin, hindi natin alam kung naglalagay sila ng mga growth promotant o mga antibiotic. At least ikaw, kita mo, ikaw nagsasarili ka ng feeds mo, alam mo kung ano yung nakalagay doon. Di ba? At saka masasabi mo doon sa mga bumibili ng karne na malinis yung bibilihin nilang karne buhat sa'yo. Di ba? Oo, tama yon. Kaya po, bibigyan namin kayo muna ng tips bago tayo pupunta sa mga sample formulations. Narito po at ating tunghayan ang susunod. Ayan. So yan, tips para maging successful, effective at mas mura ang paggawa ng sariling feeds. Una, dapat tiyakin na ang makukuhang sangkap ay mataas ang uri or quality at hindi makakalason o kontaminado. Ikalawa, dapat mura lang ang nabili ang sangkap na gagamitin. At ito ay libre lang dahil nahihingi lang o pananim mo mismo. correct, di ba? Tama naman yun eh. Opo. So, number 3, dapat siguradong hindi ka kukulangin sa mga napili mong raw materials para tuloy-tuloy ang production ng feeds. Yan. At Sunod, pinababalanse sa nutritionist ang formulation upang siguradong masustansya. Yan ang sinasabi natin na dapat, nabawa sa hog starter, kailangan ang protein niya ay hindi bababa ng 18%. yun. Ayan. So, malaking factor po yan. Yan. Kaya, dapat din lagyan natin ng NBM. Yes. Yung ayan nano-base po. mix para po makatiyak na anumang sustansya ang mawala o magkulang sanhi ng kalikasan o iba pang dahilan, mapupunuan o maidadagdag. Ayan. Ano pa? Ang isa pa? Ayun. Dapat din na meron itong ATOV para sa utilization at
Yun Iba na. pa. Iba pa. Oo. Kulad lang. So, ayun na. So, ito ay mga tips lang namin na pwede pa ninyong dagdagan kung ano man yung nasa isip nyo. Yes. So, mahalaga po yan. Hindi basta tira ng tira sa paggawa ng self-mixed feeds. Oh, yes. Oh, yan. Dagdag po natin doon sa ikalawang, doon sa una nating binasang tips. Opo. Na yung, halimbawa, sa rice bran. Kasi, sa totoo lang yung rice bran natin na hindi mo alam kung saan ka bibili. Basta No. mo lang, may mga adulterant yan na kailangan nating malaman. Minsan kasi pag sinala mo yan, inag-ag mo, minsan may makikita kang tsinelas. Oo, tapos may mga hanip-hanip yan katulad ng bukbok. So, tapos may uod pa yan kung sakali. Ayun, kung nakikita natin yung kwalidad ng bawat materials ng ating bibilhin, so makakasigurado ka yung pagbabalanse ng isang nutritionist according doon sa recommended nutrient ng bawat stage ng baboy. So, maa-attain niya yon dahil hindi nababawasan yung quality ng bawat materials. Yes. Pero anong halaga naman? Bakit pa may NBM? Dapat siguro maipaliwanag natin sa ating mga kababayan yan. Yes. Kasi bilang nutritionist, bakit nga ba mayroon pang base mix? Sa iba, marami ding base mix sa iba. Anong Yes, kaiba oo. nitong nano base mix? Kasi yung base mix natin, kasi tayo nagbibigay tayo ng free formulation doon sa ating mga gustong nagre-request, mga 5-6 na materyales pwede na tayong gumawa. Kasi yung standard formulation na nabibili natin commercial feeds, at least mga pinakamaliit na po yan, 15 materials. 15 na ingredients kasi meron yung vitamins, mineral, amino acid, antioxidant. Pero yung ating base mix, makukuha na natin doon sa ating NBM. Kasi kompleto na po yung vitamins, mineral nan, dagdag may protein na pa yan dahil ang hindi bababa yung ating NBM ng 60% na protina. So may amino acids, may antioxidant na po yan. So kailangan ng isang pagpo-formula o isang pakain na kailangan ng hayop. Anong kaibahan yan doon sa NBM ng iba? O Yes. sa base mix ng iba? Ang base mix ng iba kasi at least tumataas sila ng 5 to 10%. Ibig sabihin sa isang tonelada, kailangan nilang maglagay ng 50 kilos. Sa isang pakain lang yon, sa isang tonelada o yung 20 bags na pakain. Haluan, oo. Samantala yung atin 1% lang. Uy, So, liit, sa 1% o yung sa isang tonelada, 10 kilos lang yung kailangan natin ilagay. Pero magilas, ha? Andoon na yung lahat ng pwedeng nating makuha o kailangan ng hayop na makukuha sa isang pakain. May sinasabi sila minsan na pundasyon daw ng nutrisyon ang base mix. How do you explain it? Yes, kasi hindi lang naman kasi kailangan yung mga, ibig sabihin ng macro ingredients, yan yung tinatawag nating mais, soya, mga macro po yan. Yung base mix, usually yan, yung mga micro, yung maliliit na vitamins, minerals, amino acids, nakapaloob po doon sa ating NBM na yan. Opo. So, ang galing talaga, no? So, sa maliit na amount, pero nami-meet niya yung nutrient requirement na kailangan ng alagang Kaya yung hayop. sinasabi nila dati, ako hindi ko rin naintindihan dati yan, no? Yung magastos, meron pang NBM, may pizza nga kami, meron pang base mix na ganyan. Yung pala 1% lang, pero mas 1% malaki ang nagagawa malaki niya. ang nagagawa. Pero yung iba, tatanong nga sa atin yung nag-request sa atin na pwedeng itaas. Pwede pong itaas, hindi lang 1%. Depende po yan doon sa request na nagpapagawa. Opo. Kaya tama naman po yan. natin itaas yan. Oo, sa ating po namang mga kababayan, alam nyo, medyo mag-antabay lang kayo dyan dahil meron tayo mga libreng formulations na ibibigay sa inyo. Pero bago po tayo pumunta dyan, kailangan muna tayo magpaalala sa inyo. Ito po ang aming paalala. Ayan, minamahal naming mga clients, ang Atovi Main Office sa Villa Carolina 1 Subdivision, Tunasan, Muntinlupa ay sarado po sa December 15, 2018 habang ginaganap po ang Christmas year-end gathering for Atovi users with seminars sa covered court. Pero pagkatapos ng event sa hapon ay magbubukas na rin po ito. So salamat po sa inyong pag-unawa ng Team Atovi. Oo. Yes, ayan po. Ibig sabihin nan, sa darating na Sabado, kung sino po magwo-walk-in, wala po tayo dito sa opisina. Naandun po kami sa may cover court. Kung pwede po kayong mag-attend, pwede po kayong umattend yung mga magwo-walk-in. After po ng ating gathering o yung ating event, babalik po ang Team Atovi dito sa office
doon po tayo magbubukas. Ayun. Ibig sabihin. Oo. Opo. Kaya yung ibang hindi pa nagpapalista, magpalista na po kayo, malapit na. At dahil po dyan, ay narito po ang isa pang anunsyo. Ayan, so sa Sabado rin po, December 15, 2018 ay wala po tayong Farmer's Talk live stream dahil nga po ang Team Atovi ay nasa Christmas year-end gathering of Atovi users with seminars. Kaya ang susunod nating pagkikita sa live stream ay sa Martes na po, December 18, 2018. Wow! Ayun. Oo, nako, mamimiss tayo ng mga viewers natin, yung mga nakikinig, yung mga nanonood. Pero darating naman po kami o magre-resume po kami sa December 18. At napakaganda ng topic natin sa December 18. Ayan. Ayun, matinding langaw at amoy sa poultry farm. May solusyon na. Ayun, Oo, oo, naman. maganda yan. Yan ang usually mga problema ng mga nagpo-poultry o yung nagmamanukan. Oo. Medyo nabitin kayo, no? Kasi ang Yes. ganda-ganda ng talakayan natin kanina. Itutuloy natin ngayon yan. Ayun. Kasi Ayan, wag na kaya. Bukas na lang. Para meron na tayong mga letters tayo. formulations ngayon. Okay. Nag-aantabay ng mga ballpen nila at ang kanilang mga cellphone. So, eto po at ating tutunghayan ang ilang slides. So, intro muna sa ating nutritionist. Yes. Iyan po yung ibibigay nating formulation. Ito po, makikita nyo yan. Kung meron pong mabibili sa inyong mga lugar o malapit sa mga tindahan nyo, pwede po natin gawin to. Libre po ito. So, pwede nyo po siyang sundin o maging guide para makaroon kayo ng sarili nyong formulation o pakain. Unahin natin ang sa baboy. Salamat po. Unahin natin yung sa baboy, mga kaibigan. Yes. Ayan. So, makikita natin dito may swine formulation 1. So, ibig sabihin may 2 yan. Hanggang 2 lang po yan. Ayan, okay. So, makikita natin yung presyo ng corn. Yan po ay current price po yan. Ha? Ano yan? Presyo saan? Presyo yan po sa Feed mill. Sa feed mill. Sa feed mill po ito. Pero kung tataas man po yan ng 20%, lalabas pa rin mura. Oo. Okay, yung yellow corn natin, nasa price po yan 18 pesos. Yung US soya, 30 pesos per kilo po yan. Yung rice bread, yung tinatawag nating tarak, 11.50. And then yung copra meal, yung palyat, kung tawagin, palyat 12 pesos. Yung fish meal, kaya may 55% kasi local. May 65% yan. So, yung sa atin, medyo yan ang nabibili natin sa mga tindahan o kung meron kayong mga suppliers, pwede na po yung 55% na yan. Okay. Pinresyo lang po natin ng mga 25 pesos. And then yung limestone fine. So, nilagyan po nating fine na talagang ginagamit siyang para pangbaboy. And then 3 pesos, medyo mababa siguro yung presyo ko dito. And then yung salt, yung asin. Asin. Asin kasi talagang may asin na para pang hayop. Kasi medyo mababa ang moisture content nan. So, medyo matigas yan. And then molasses o yung tinatawag na Pulot. 12 pesos po. And then yung Atovi and ating NBM, yan po. And then, ang ibig sabihin yung batch weight o yung kilo. Timbang. Ito, yung timbang. Ito na po yung kikuluhin natin na mais, 28.4. Yung soya, 9.5. Rice bran, yung darak is 5 kilo. Copra, 3.5 kilos. Fish meal, 1.5. Yung limestone fine is 3.50 or 350 grams. 350 grams. Yung salt, 125 grams. 1 kilo yung ating molasses. 125 grams yung Atovi and kalahating kilo yung NBM. So, total po na yun is 50 kilos. Yun. And then, sa hog starter po yan. And then, yung hog grower, meron din po tayo na yan. Makikita nyo, 28.50, 8.5, yung soya, rice bran 6, yung copra 5. Hindi na po tayo naglagay ng fish meal. Kasi nakagawa na tayo ng 16% na protina kahit hindi natin nilagyan ng fish meal. Kasi na-attain na dito. Dito na natin nakuha yan sa soya. And then yung limestone 0.550, medyo tumaas kasi yung requirement ng calcium content ng sa grower ay medyo dapat ay mataas. And then yung salt pareho lang, 125 grams. And then yung molasses, nagtaas po tayo ng konti, 1.25. And then yung 125 grams na Atovi at kalahating kilo na NBM. Kilo po yan na total po ay 50 kilos. And then makikita nyo yung costing, di natin isa-isahin. Total po na ito, kaya po nakakam out ng 511.20. Yung kilo po na 28.4, itinimes natin sa 18
pesos. So, 18 times 28.4 511 equals 511. pesos. So, dito rin po yan sa grower, ganun din po. Ilagay na lang natin yung total, makikita natin yung total sa starter, 1,180.5. So, sa 50 kilos yan. So, lumalabas na 23.6160. So, Ang isang magkano ang kilo? starter ngayon? Ang Magkano starter na nga ngayon ba? is 30, nagre-range po yan ng 30 to 32 or 33 pesos per kilo. So, ang laki naging 10 savings piso. mo. O, diba? Wow. Ang laki naging savings mo. Doon sa grower naman, meron kang 22.79 per kilo. Ang grower ngayon, mababa na yung 28 pesos per kilo. So, yung 50 kilos mo is 1,139.50. So, makikita natin na ilan lang yan. So, makakagawa ka na ng sarili mong formulation. Oo. Kumbaga, dyan sa pakain sa baboy na yan na present ni Miss Ana, kailangan natin ng mais, soya, darak, copra meal, fish meal, limestone fine, salt, at molasses. Yes. Ito lang papaalala namin sa inyo. Yung present po dito na nakita nyo ngayon, mababa na po ang feed cost, ano ho? Oh, yes. Pero hindi lang yun ang dapat nyo i-consider. Dahil po doon sa pagkaka-formulate na yan, ang resulta ang titignan nyo. Quality meat, and of course, yung sa production nyo, yung performance mismo ng hayop, iba. Yes. Yung pinapresent po natin dito ay ginagamit na po yun ng ating mga nag-request. Correct. So far, maganda naman po yung resulta kasi minomonitor po natin yan. Ang lagi kong sinasabi, dapat titignan po natin yung bawat quality ng bawat ingredients. Tama. Napakahalaga po. Madali kasi mag-formulate pero ang ikagaganda ng pakain natin yung bawat quality ng bawat ingredients. So, dapat bubusisiin nila yung mga ingredients Oo. bago yung, kasi pag halo-halo, mabilis na lang yan eh. Pero yung pagbusisi sa bawat ingredients, mahirap yan. Yes. Okay. Ayan. So, makikita natin may formulation 2 tayo, no? Ayan, makikita natin. So, hindi na tayo naglagay dito ng fish meal. Meron po tayong ingredients na yellow corn, soya, rice bran, copra, cassava meal. Pwede po natin gamitin ang cassava meal. NBM and then yung ATV. So, yung presyo, same price po yung corn natin 18, US soya 30, yung rice bran 11.50 pa rin, yung copra 12, and then yung cassava meal 13 pesos. So, iyan, medyo bababa pa ho yan. Yung pricing natin dyan, depende po doon ang mga presyo natin dito kung mas mababa pa natin Sa lugar nila. Yes. Yung iba nga, hindi 18 pesos, gumagamit lang sila ng 12 pesos kasi sarili nilang tanim yung mais. So, ayan, andyan pa rin. Ito yung mga batch weight na 23.88 yung starter. Yung US yung meal corn natin, 11.5. Rice bran, 5 kilos. Copra, 2.5. Cassava, 6.5. And then, yung NBM natin kalahating kilo at 125 grams yung ating atubi. Total po lagi na ay 50 kilos. Kumbaga, isang kaban. Isang kaban po doon. And then, ito po yung grower natin. Yung 19.38 po yung corn. 10 kilos yung soya. 6 kilos yung darak. Copra, 4 kilos. 10 kilos yung cassava meal. Kalahating kilo ulit yung NBM. And 125 yung atubi. And 50 kilos total ulit. And then, isa-summarize po natin na lang, yung total po ng naging presyo nun ay 1,180.50. So, per kilo po na lumalabas is 23.61 per kilo. So, halos pareho lang nung isang formulation natin. Hindi nagkakalayo sa presyo. Ang pagkakaiba lang is yung mga ingredients na ginamit. So, kung wala kayong fish meal na makuha, kung may cassava meal tayo, pwede naman natin siyang gamitin. And then, yung grower, tumotal po yun ng 1,129.50. So, per kilo nan is 22.59. So, napakaliit, di ba? So, ang laki ng katipiran natin kung bibili tayo ng commercial feeds per kilo, 28 pesos, may savings tayo na almost 11 pesos. Itatimes mo yun sa 50 kilos. 50 pesos o 50 kilos. Asa may ating calculator. Ayun na. Ayun. Humigit kumulang na... Yun na yun. Humigit kumulang. Hindi, di ba? Kung 50 totoo yan, pesos, nakatipid. sa 9 pesos na lang, magkano yun?
di 450. Tama po ba? Tama yun. Multiplication, di ba? Ang laki na nagiging savings natin. Ngayon, mas titipid pa po yan, mas makakamenos kayo kung sabi nga ni Miss Ana, tanim ninyo yung kinuha nyo. Pangalawa, kung halimbawa doon sa lugar nyo, mas mababa talaga ang presyo niyan, yun ang gamitin yung materyales. At ikatlo, kung nahihingi lang naman sa lugar nyo, di ba? Kung sagana kasi kaya nahihingi lang, di mas lalo kayong menos. Yes, oo. Mas menos yun kasi lalabas pa lang na baka wala pang 20 pesos na lalabas yung per kilo mo na feeds. Diba? May tanong ako dyan bago tayo umusad. Ano yung cassava meal para sa mga bagong nanonood at gagawa pa lang? Yes, yung isa pang tawag po dyan, yung tapioca. Yung cassava meal, yung kamoting kahoy. In the form of pulbos? Pulbos. Ang ginagawa dyan, ang pinakamalaking supplier po dyan yung sa Nigeria. Yan. Kasi usually makukuha natin dito na cassava meal is mga imported na. Pero alam ko sa Pilipinas meron na po tayo na cassava meal. Usually nasa part ng Mindanao area. So, yung cassava meal, peeled po yan, ibig sabihin, inalis na yung balat. Kasi may cassava meal na peeled and peeled. So, yung cassava meal gagamitin nyo yung walang balat. Oo, yung ginamit po dito is peeled. Kasi magkakaiba pa rin sila ng specs o specification yung bawat composition ng nutrient ng bawat material. Yan. Okay? Tapos may tanong din pala ako kasi yun nga, napansin natin na merong ibang mga missing ingredients dun sa yung sa previous na formulation. So, kasi, totoo ba yun? Kasi may nabasa ako na, kunyari, yung soya ay may content na sugar. So, okay lang ba na hindi na maglagay ng molasses, kunyari? Yes, pwede naman. Pwede naman so, parang may mga ingredient na makakapuno na dun sa ibang nutrient Kasi ang nagiging use lang din naman din ng molasses para ma-intact lang, hindi masyadong magabok. Kasi, binder. Binder. Parang, yun nga, tama yung sinabi. At the same time, parang nakakasarap ng panlasa nila. Doon sa formulation natin dito with cassava, medyo makikita natin, wala tayo doon sa formulation 2, wala tayong molasses. Sa 2, ayan. Walang molasses na ginamit yan. Kasi, yan ay galing po, ginawa natin, request po ng isa nating user ng Atobi and NBM. So, yan yung materialis niya. So, ayan po, medyo, kung titingnan nyo, konti lang yung nilagay ko kasi medyo magabok po yung cassava meal. Alright. So, nakita nyo po, doon sa formulation na to, 2 sample lang to. Mamili kayo. Pwede na din naman kayong magpa-formulate sa pamamagitan ng sasabihin nyo yung magagamit ninyong raw mats o raw materials. Pero ito lang. Kailangan yung pipiliin yung raw mats, yung talaga masusustain, hindi yung bukas wala, sa susunod wala na mabili. Dapat siguruhin na may tuloy-tuloy na supply. Tuloy-tuloy. Pero meron talaga na nangyayari na gano'n. Ang ginagawa nila, tatawag yun, te-text, mag-email, mag-PM sa atin. Ma'am, wala na po akong ganito. Request po natin na ito lang. Sige, okay lang. Ipapabalanse ulit. Formulate po natin, i-revise natin. So, magtatanong kayo lagi. Huwag kayong magsasariling hinuha. No? At ang Team Atobi naman, sa pamagitan ng ating nutritionist, nakalaan po magserbisyo sa inyo. Okay. Sa umaga lang po. Sa umaga lang. Huwag naman pong gabi. Okay. Then we go to broilers. Yan na yung broiler formulation natin. And then, yun, makikita natin dito, yung ginamit natin, yung ginawa natin yung broiler starter saka finisher. So, yung ating corn, soya ulit, copra, rice bran, molasses, NBM, simple lang, Napakailan lang pinaka-main ingredient niya, 4. So, pwede natin lagyan, pero pwede pa tayong improvise. Maglagay ng fish meal pa dito. Pero, ito ay ni-request lang din ng ating user na ibinigay natin. So, same price. So, ito po yung mga batch weight ng yellow corn is 27.63 kilos. Soya, 14.5 kilos. Copra, 3.5. Rice bran, 2.5. Molasses, 1. And then, makikita natin yung 0.750 or 750 grams. 3/4 kilo. Oo, dati kasi 5 kilo, kalahating kilo lang. Ang ginawa po natin, 1.5% ang ginawa po natin dito
dahil ni-request din po ng ating user yan. Na ito yung ibig kong sabihin kanina na pwede pa natin itaas. I-adjust. And then yung ating atobi is 125 grams pa rin ang ginamit is 50 kilos yung total. And then yung broiler finisher, 26.63 kilos, 13 yung soya kilos, and then yung copra 3.5 kilos, rice bran 5 kilos, yung molasses 1.25. Kung mapapansin nyo dito, medyo tumaas. Ginawa ko kasi yan 2.5%. So kasi medyo nakita ko dito yung rice bran natin is medyo tumaas. Kaya tinaasan ko to para makompact siya. And then yung NBM natin, binabaan na natin ng konti dahil finisher stayed na siya, kalahating kilo na lang. And then yung atobi is 125 grams. Yes. 50 kilos total. And then yung ating costing sa total punan, yung sinabi natin na kaya nakuha natin yung 497.25, 27.63 times 18 pesos. Yan po yung lumabas. Total punan is 1,336.25, 26.73. So, medyo malaki pero... Per kilo. Yes, ang kilo. Ang ating finisher naman is 1,117.5, 24.35 pesos per kilo. So, lalabas pa rin na mas mura kasi ang pagkakaalam ko ngayon, ang broiler starter, 33 pesos. Napakamahal na kasi ang iba yung formulation ng ating broiler starter kasi nasa at least 20-21% ang protein na. So, mahal. Mataas. Yes, mataas. Kailangan i-sustain natin yung para mas madaling lumaki, tumaba yung ating manok. Yun. Ayan. Kumbaga, yung formulation na yan, abante kayo. Huwag nyo lang tignan basta yung presyo. Yes. Tignan nyo yung resulta. Yes, nasa high density po yan. Diba? So, hindi ho basta binigay natin yan, binalansi po natin according doon sa pangangailangan ng ating hayop. Ayun naman. So, mabilis lalaki yan. Yes, oo. Mabilis bibigat. Dahil nasubukan na po yun ng ating mga nag-request, wala naman po sila naging problema. Malaki yung kanilang alagang manok. Okay. Ayan. Then, we proceed. And Ito then, naman ay pugo. Ayan. Layer po yan. So, ayan. Meron po tayong corn, soya, rice bran or darak, yung copra meal. Nilagyan po natin ng fish meal, yung 55% pa rin. Mapapansin nyo dito, naglagay tayo dito ng coco oil. Kasi yung request ng ating isang user, may coco oil sila. Meron siyang materyales. And then may molasses. Yung shell grits, ito yung, ang tawag doon? Ano? Yung balat ng manok. Ay, balat ng... balat ng itlog. O yun Balat yung shell. ng- Oo. Balat Shell. ng itlog. Balat ng itlog na, kumbaga, diniray yan, tapos, Dinurog. Yan, pwede. O kaya yung oyster shell. Pwede natin gamitin yan. Ayan. Ayan. Teka. Sige. May NBM, may atobi. And then, yan yung unit price, same pa rin. Ang iba lang po dito, yung coco oil is 65. Medyo mababa po ang coco oil ngayon. Mataas pa nga yung binigay ko kasi sa iba, makakabali lang kayo ng 55 pesos per kilo. So, mataas, naglagay na tayo dito ng para allowance na, no? And then, yung oyster shell is 5 pesos. Pero kung kayo ang gagawa, so, zero price na to. Ano yung 5 pesos per kilo? Per kilo po yan. Galing, Unit price. And then, yung ating NBM, yung atobi. And then, yung batch weight natin, o yung timbang ng bawat ingredients natin, yung corn is 27.375 kilos, then yung soya, 2.5 yung darak, copra, 2.5, 2 kilos pala, and then fish meal, 2.5, yung oil natin, kalahating kilo lang, tapos naglagay tayo ng molasses, 1 kilo. 1 kilo, yung grits dito is 3.5 at kalahating kilo na at NBM 125 na atobi. Mapapansin mo dito bakit mataas yung ating oyster shell. Oo nga, napansin dahil ang pangailangan ng layers ay mataas dapat ang calcium content. Yun, para sa itlog. Yes, para mabuo. And then, ayan po yung costing, lumalabas po yan ng 1,203.75, 26.73 per kilo lumalabas. Napakamura na yan. Mura na nga yan. Kasi ang quail layer feeds ngayon, nasa 32. Yung iba, 34 pa nga.
Sa Pampanga nga, 35 eh. Iyon, diba? Kaya mura na yan, maganda Yes, pa ang quality. oo. So, Kaya ibig sila. sabihin, medyo tumaas pa rin yung mga presyo ng kahit mga 30%, lalabas pa rin ng mas mura yan. Yung feeds natin. Galing. Savings natin Galing. yan. Oh, Okay. anong susunod? Pahinga muna tayo. Tuloy na. Teka muna, papahinga tayo o tuloy-tuloy Tuloy na na natin? natin to. Tuloy na, okay. Sige, eto na next. Ayan po. Ayan. Ito yung maraming nagtatanong sa atin. Ayan, ano to? Ruminant. Mga ruminant. Ruminants. Concentrate. Ang ibig sabihin na, Baka lang ba to? Baka lang? pwede nating ipakain din to sa mga goat. Lahat ng ruminants. Pwede po to. Nilagyan ko lang ng cattle concentrate or ruminant concentrate. Dahil yun ang pinaka pangalan o kilala sa merkado. And then meron lang tayo, tignan natin, no? Konti. Ilan lang yan, no? Oo. May soya lang, copra, rice bran, molasses, salt, NBM at V. So, yung unit price same, same pa rin yan. Same presyo pa rin nilagay natin. And then yung batch, weight, Timbang. masakit na kami ko. Baka tumindol. Ayan. Yung soya, nilagyan na natin yung 11 kilos. Yung copra, 23 kilos. Rice bran, 12. Yung molasses, 2.5 kilos. Yung salt, kalahating kilo. And then yung NBM, kalahating kilo. Yung Atowig is 1 kilo. Kalahating kilo. So, mapapansin mo, pare-pareho ng kalahating kilo Oo. kasi ang kailangan kasi ng ruminant concentrate, at least sa salt, it is 1%. So, yung percentage natin din ng Atowig, ang recommended dosage po natin dyan is 1%. Kaya, ang paglalagay natin ng cattle concentrate o yung feeds para sa cattle is kalahating 1% kailangan yung Atowig. Ano po? And then, ayan po, dito naman sa ating cattle concentrate formulation 2. Ano yan? Sabihin, option number 2. Ito, hindi na tayo naglagay ng soya kasi mahirap ang soya. So, meron naman tayong copra saka rice bran darakla. Pwede na tayo makagawa ng concentrate doon sa tatlo. So, yung ating copra, 32 kilos. Yung rice bran, 14. And then, yung ating molasses, 2.5. Then, kalahating kilong salt, kalahating kilong NBM, kalahating Atowig. Total po na ng weight net is 50 kilos, tag 50 kilos. And then, yan po yung ating presyo. Total po ng presyo natin per bag is 1,186. Lumalabas po yun ng 23.72 per kilo ng feeds, concentrate natin. And then, yung sa concentrate 2, medyo mas mura lang yan. Mas mura nga. 987, lumalabas sa 19.74. Wow. Nabawasan lang ng soya, mura na. Yes, oo. Kumpleto na siya. May Oo. Atowig, may NBM na yan. At least kumpleto. balansyado, di ba? Yes, opo. Napakamura pag hindi pa naman tumaba yung alaga yung baka, kambing. Mahalaga din diba? kasi maglalagay tayo ng concentrate kung fattening yung inaalaga nating baka. Yung patabain. Oo. Lalo na ngayon, di ba, kukunti na yung mga damo na makukuha natin. Tama yun. Okay? So, And then, sasabihin siguro nila, paano naman po kami? Kami pong mga nag-aalaga ng isda. Ayan. Kasama ba kami dyan? Oh, yan. Ayan, si tilapia. Kasama ba? Oh, kasama yan, no? Aqua feeds. For tilapia. Meron din po tayo sa bangos. Pero, usually kasi, ang nire-request sa ating tilapia ay aqua feeds. And then, ang ginamit lang po natin dyan, yung fish meal na 55%, cassava meal, rice bran or darak, yellow corn, Atowig, and NBM. Then, yung unit price, same pa rin. Di na po tayo nag-iba ng presyo dito. And then, yung timbang natin sa starter, 13.75 kilos, yung fish meal, 5 kilo yung cassava meal, rice bran, 4.19, yellow corn is 1.75, and then yung Atowig is Ilan yan? 60 grams? 60 grams. Napakaliit lang. And then NBM 250 kasi ang batch weight lang lagi kasi ng aquafeed is 25 kilos. Ayan. And then yung sa grower natin, yung fish meal natin is 10.3, 1, and cassava is 6.25, rice bran 5.63, yellow corn 2.5, and then same Atowig 60 gram and 250 grams yung NBM. Total po ng 25 kilos per bag. And then yung costing natin, lumalabas lang po ng 605.28.
Isang sako. Isang sako, 25 kilos po Para sa yan. starter. Yung Mura per kilo na. natin is 24.21. Sa Mura na tindahan, ang starter 35 pesos or 36 Mura na pesos yan. per kilo. Mm. Napakalaki mura na yan. Oo. And then yung grower natin, 565.63, 22.63. Yung grower, makakabili tayo yung mga... Pero itong formulation na to, ito ay seeker to ha. Hindi to Sinker. sinker po to. Lumulubog. Pag ginagis mo yung feeds, hahabulin ng Hahabulin isda. mo. So may mga iba-ibang paraan naman po tayo para Hindi kaya lagyan ko kaya ng salbabida yan. Ayan. Hindi, yung nakita natin na kay Sir, Para yung pumunta floating. tayo ng Bulacan, Mm. na nilagay nila sa plastic. Ayun. Nilagyan nila ng Parang mga cone. butas-butas. Parang Oo. cone. Oo. Tapos hinang nila. Oo. Ayun, tinuto ka. Ano yan? Ano yun, ginawang manok ano. Ano yun, tinukahan ng Oo, isda. Ayan, yeah. yun. Tilapia rin yun. Tilapia, Diba? oo. Yung po, Okay. ganun po lang kadali. Na Oo. Pwede bang palitan ko yung fish meal mo ng karaniwang isda lang na nakukuha ko sa, kunyari dahil ako tabing dagat din, nakakuha ko ng timba-timbang isda na reject. Yes, No? pwede. Pwede yun? Pwede yun. Pwede ipakain yun. Okay, ano, igigiling ko lang. Yes, mas maganda gilingin para syempre lalo kung doon sa mga starter maliliit lang no, mga ganun lang yun maliliit pa yung mga Bibig. bibig nun. Oo. Hindi sila makakain ng malalaki. Okay. Next. Yan. Ayun, wala yung Okay. next. Yun na. Yan na po yun na po. natatapos. Ayan. Sa baba. Nakainin na po ng maluwag. Ayun. Medyo So, vocal cord ko din. next Tuesday ha, ang ating topic ay matinding langaw at amoy sa poultry farm may solusyon na. Huwag niyong kalimutan Yes, yan. abangan natin yan. Abangan po natin yan. Miss Matagal-tagal Ana, po thank tayo you. nakikita. Oo, yun. So, karagdagan po ho dyan, yung pinakita nating mga materyales ay hindi po natatapos doon. Kung ano yung available materials po sa inyo, pwede nating i-formulate yan. Pwede tayo mag-request. Pwede po kayong mag-message doon sa Atobi Nanotech na page natin. Yes. Sa Walters, and then doon sa ating email at saka sa website. Pwede po Oo. tayong mag-request doon. Okay. Mag-message lang po kayo. Ngayon, kung sakali man, mga partners, ayaw nilang mag-self-mix, maggawa ng pakain, bababa pa rin ba ang cost nila? Ito po yung usual na tinuturo namin sa inyo. Yan. So yun, bukod sa paggawa ng sariling pakain sa hayop, narito ang iba pang subok na paraan para makameno sa presyo ng pakain at kumita. Una is commercial feeds plus ATOV and NBM. Sunod is commercial feeds plus 1:5 hog budget feeds plus ATOV and NBM. Next is commercial feeds plus 1:5 hog budget feeds plus ATOV and NBM plus trash veggies and other ingredients. So, ano ba yung mga other ingredients na pwede doon? Yung mga iba pa, hindi ko ano man yung meron Yes, dyan kung- sapa. Yes, na yun. kung may darak ka dyan, may mais, pwede natin idagdag yun. Yun. Kung ano yung meron doon. Ayun. So, ang sunod is canning baboy plus ATOV, NBM, and 1:5 hog budget feeds. And lastly, commercial feeds plus darak, ATOV, and NBM. Yeah. Ayun. So, maraming options yung mga kababayan natin. Ang dami nilang pagpipilian, ang dami nilang mga options. Oo, hindi porket commercial feeds ang gamit nyo at di kayo makakahabol do sa iba na gagawa ng self-mix, ay hindi na kayo makakamenos. Yes, oo. Yung pinakita natin palang formulation, hindi lang po doon sa mga layers. Meron din po tayo sa free range, Ayun. sa mga ducks, sa mga itek, pwede po yan. Pwede kayong mag-request. So, lahat po, basta kayo makipag-usap lang sa office at i-request nyo po yan or sa Facebook, nandiyan naman po ang ating animal nutritionist. Yes. Na Libre po yan ha. Libre po. Libre. Libre. oo. Yun naman. Libre tinta. Anong mahirap din Basta sabihin nyo lang lahat ng raw materials or Yes, ingredients nyo. O, piliin nyo na ho yung pinakamura kasi kung halimbawa magpapagawa kayo, ito minsan may ganito nangyari. Pwede yung magpagawa ho ng formulation. Ay, sige po, ano po ang inyong raw materials? Ito po, ito po, ito po. Then, ang kinuwenta, ito po ang presyo. Ay, ang mahal din pala abutin. Hindi po ganon. Dapat ho, bago kayo magpapakwenta, yung pipiliin yung raw materials, ay alam nyo ng mura. Yes. Pero yung iba, tinatanong ko kung magkano. Kasi Sustainable. tinatanong ko magkano per kilo. Pag kinompute ko yan,
tapos isasabihin natin doon sa nag-request, ito po lalabas na. Oo. So, depende po yan kung gusto nyo pa rin, pero mas maganda po, mag-commercial feeds kayo na medyo maganda yung presyo, lagyan nyo lang siya ng Atobi plus yung NBM. Kung sa baboy naman, mas maganda nyo pong gamitin yung 1:5 plus yung commercial feeds. Oy, nabanggit mo yung 1:5. May nagtanong, ito po, pagbibigyan natin ng tanong. Yes. Ni Sir Rick de Guzman. Ito po ang tanong niya. Ang tanong niya sa Facebook ay, ano ba ang composition ng 1:5 nyo? Ito po. Yan Ayan. po. Ayan, ang composition po natin may corn yan, soybean, meal, copra meal, wheat pollard, corn gluten, molasses, cocoa oil, vegetable extract, limestone, salt, lysine, D-L-methionine, vitamins, mga trace minerals, antioxidant, toxin binder, mono, dicalcium phosphate, and plus yung ating sinatawag na applied nanotechnology. Yes. Ayan po. At kung may tanong kayo, halimbawa, pwede ho bang ipalit ito doon sa nakasulat ninyong ganito? Magtanong lang po kayo, ano po, at yan ay sasagutin ng ating kasama. Yes. And to end up our topic, Ayan, just a friendly advice. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang expert bago gawin ang sariling timpla ng feeds para matiyak na lalabas itong masustansya at menos gastos. Ingredients must be measured correctly before mixing to avoid ending up with toxic feeds. Ayan, from Team Atobi. ayun. So, ayun ang maganda ron. Yes. So, importante Konsulta talaga kayo. mag-consult. Ano pong ibig sabihin? Oo, kasi kailangan, hindi ka basta naisip mo, eto, may protein na to. Eto, meron tong energy. Yes. Pagaluin ko to, pwede Oo, na to. Kasi, alam mo yung iba kasi, ang pagkakaalam nila, pag ganitong protina, alam yung protina ng soya, 46, tapos naglagay sila ng fish meal. Ang usually, ang fish meal is 55%. Sasabihin nila, okay na yan, sobra-sobra, pero hindi po ganun ang Hindi pagkukompute. ganon. Meron po kami sariling program na ginagawa as nutritionist. Ayan. Ayun. Kaya, mas maganda, balansyado. Opo. Okay? So, paalala namin sa inyo uli. Yes. Ayan, malapit na po. December 15, 2018, 8 a.m. po sa covered court ng Villa Carolina 1 Subdivision, Tunasan, Muntinlupa City. So, ito po yung Christmas year-end gathering natin of Atobi users with seminars. So, ang setup po is potluck. So, inuulit po natin yung kung ano man po yung pagkain na kaya po nating dalhin para mapagsalusaluhan natin ay pwede po tayong pumunta. Ayan, thank you. At ngayon po, narito na ang inyong inaantabayanan. Si Miss J sa Yo. Ang Sabi ng Lolo Ko. Yes. Wow. Hello, magandang hapon po sa lahat. Yes. Ayan. Good afternoon din po. Ayos naman. Yeah. Ayun, ang may bibigay ko pong trivia sa ngayon ay ang sabi ng lolo ko, alam nyo ba na ang tawa-tawa ay isang maliit na halaman at hindi lang basta-basta halaman ito. Dahil bagkus ito ay malaking tulong sa mga lahat ng may mga karamdaman. Oh. Yes. Anong karamdaman yan? Tulad na lamang po ng ang mga sakit po or kondisyon na makukuha, na pwedeng maaring makuha sa tawa-tawa ay kagaya po ng hika, dengue, pagtatae, pasintabi po sa mga nanonood, buni, kuliti, Ano yung kuliti? Kaya pa rin? kuliti sa mata, Butlig na rito. lagnat, Ha? pigsa, Ayun. at lalo na po sa mga nagpapasusong ina. Pwede. Ito ay nagbibigay ng lakas na pangpagatas sa Parang mga... malunggay yan, ano? Yes. Oh, galing. At Ang galing, ano po, sugat. Pwede. At po yung huli ay alta presyon. Pwede ba yung sugat sa puso? Sugat Pwede rin. Pwede rin magamot ang Kasi sugat sa tawa-tawa, puso. di ba? Yes. Ang tawa-tawa po ay may scientific name na ang scientific name nito ay Euphorbia hertaline. Wow! Wow. Nakakalaman yan,
Oo. Ang tawa-tawa po, also known as buto-butones, Aha. gatas-gatas. Oh, Ito, gatas. yes. Ito, Talagang inuulit talaga yung mga pangalan niya. Oo, ba't Yeah. nga ba inuulit? Tawa-tawa, Gatas-gatas. gatas-gatas, Yes. buto-butones. kung mapapansin nyo po, ang tawa-tawa, kung titingnan natin ay parang wala siyang halaga. Yung pala, based on my research, nalalaman ko na marami pala talagang gamit ang tawa-tawa. Oh. Ito po ay makikita sa mga bakanting lote. Ito ay kusang tumutubo. Oh, di ba? Madali palang Parang hanapin ano yan. lang, talaga damo lang siya. Kasi Yes. bago nyo po sabihin yan, tinatabas ko lang yan eh. Ngayon, ganun. talagang baka naisip ako, mag-alaga na rin ako niyan. Tama, Mr. Darrell. Kasi napakaganda po talaga ito sa kalusugan. Lalo na sa mga sambayanan natin na hindi nakaka-afford bumili ng gamot. Ito po ay pwedeng gamitin bilang alternatibong gamot. Parang herbal medicine. Yes. Tama-tama sa iyo, Darin. Gawa ng papagatas. Siyempre, diba, bago anak ng asawa mo. Yes, binabati ko nga pala yung misis ko. Ayan. Mag-uwi ako ng Hello. tawa-tawa mamaya. Charmaine. Miss J, may tanong ako. Kasi sabi mo nakakagamot sa mga iba't ibang klase ng sakit or karamdaman. Yes. Makakagamot din kaya to sa sakit ng kalungkutan. Oo naman. Dahil pag ginamit mo ito, tatawa ka. Yes. Kaya parang naiibsan ang iyong kalungkutan. Yes. Yes. Kaya tinatawag na tawa-tawa. Ngayon, kung kayo po nag-iisip, ano ba itsura nung tawa-tawa na yan? Pag may Yes. nakita kayo sa daan na maliliit na shrubs, yung bang isang tangkay lang, tapos yung dahon niya magkatapat. Yes. Di ba karaniwan ganyan? Opo, Oh, maliliit. Pero yun, magkakatapat lagi. Okay. Tapos yun, may ano yun sa gitna Pag eh. parang- pinutol mo, meron May ano siyang yun sa Parang katas. botones. Kaya nga tinatawag na botones, boto-botones. Kasi yung sa gitna nung magka-opposite na dahon ay merong parang bulaklak na. Bulok. Yes. Kaya gitna. buto-butones. Opo. Tapos pag pinigtas mo, meron siyang Dagta. Kaya gatas-gatas. Yes. Yan yung nakakagamot sa kuliti naman sa mata. Ipapatak lang yun doon sa may part nung kuliti. Parang Yung dagta. nakukuha yung kuliti mo. Nako, naninili ko siguro. Parang Sabi ng nanay ko, Yeah. nakukuha yun sa paninilip. Tapos po, kukonsultahin niyo muna ang yung doktor bago po kikilos. Yes. Ha? Yan Yes. po, paalala. Ang first aid, kumbaga. Ano? Okay? Okay. Ano pa ang question Ano natin? pa, madam? So, yun lang po ang may bibigay ko sa Ay, marami ngayon. tayong natutunan, ha? Yes. Salamat Napakalaking tulong po nun. Tawa-tawa. Tawa-tawa. Tawa-tawa tayo. Huwag niyo pong Tawa-tawa kalimutan. Huwag niyo pong alisin yung tawa-tawa sa paligid Sa daan, ninyo. no? Kasi ito pala ay Pang-emergency. malaking tulong. Yes. Kaya magtawa-tawa na tayo kasi magpapasko na. Yes. Yes. Tawa-tawa lang. Yo! Break it down. Break it down. Malapit ang Christmas party. Remember? Yes. 15 po yan. Okay. So, yan lang po. Ito po ulit si Miss J, ang iyong tagapagbigay ng trivia. Bye-bye! Thank you, Bye. Okay, yan. Okay, thank you, Miss J. At syempre, ang oras natin ngayon ay alas 5:22 na. Kaya, puntahan natin ang ating mga viewers. Ayun. Yan, Viewers. yan. So yan, good afternoon po. Good afternoon kay Sir Roheli Martir, kay good Sir afternoon. Christopherson Lumbakin. Good afternoon po. Oo. Si Sir Christian Ragasa. Good Yan. afternoon. Si Ma'am Juliet Galang Magadan. Ayan, nandiyan po din si Emon Espino. Good afternoon po. Ayun. Sino pa? Si Rogelio Si Martin, Sir Rogelio, nandiyan rin. sabi niya, sayang may next- question. Sayang next time na lang. Okay. So baka yung sa December 15 yun. Okay. Si Joanna De Vera, magandang hapon. Team Atobi, tanong ko po, okay lang po ba makapal balahibo ng baboy? Nako. Hindi. Yung po, pag makapal ang balahibo ng baboy, sign po na may sakit o hindi maganda yung kanyang kalusugan. So, tingnan po natin, baka may ubo, may lagnat, kung At saka, anong nararamdaman niya. Oo. Or nagtatae. Most of the time, kailangan niyang ipapurga muna yan. Yes, opo. Saka kung ilang buwan na po ba yung ating baboy? Then, bigyan niyo po ng technology
para po kung ano man yung nagiging sanhi nun, kung halimbawa habang nagtatawag kayo ng vet, meron pong makatulong. Yes, ayan po. Good afternoon po kay Rolando Pareno. Si Ma'am Clarita Lachuan Lehao, hello po. Yes, Jason Gonzalez, good afternoon. Miss Cheryl Barbiera po, sayang, hindi ka Yes, nakasama. tapos ka namin dito, Miss Hindi ka namin, Cheryl. ma'am. Okay. Ayan, si Ma'am Clarita Lachuan Lehao, shalom po, Team Ato V. Blessed Christmas, God bless. Yes, Happy New Year! Happy New Year advance sa mga leche plan nyo. Yes. Si Sir Miguelin, good afternoon po. Yes, Divina Kahindi Apostol. Thank you, Miss Ann. Yan, si Ma'am Alma Alegria, good afternoon po. Si Sir Thank you Jerry, po. Sir Thank you. Jerry Taniedo, Merry Christmas po, Team Ato V, Ma'am Ana and Company. Yes. May kumpanya ka na palang Thank ma'am. you. Sa ano po yan? 2019 po. Makita-kita po tayo sa mga munisipyo. Kung pala nakakulong ako, no? Sino pa? Yan, si Sir Esperidion Bachoco Jr., good afternoon po. Si Jong Buenape. Hello po. Miss Bilog, good afternoon. Sir Malata. Malata Peter, good afternoon. Lucy Buenaventura. And then Yes. Norman. Aspilia. Okay. Yes, good afternoon. Jing, teka po. Mayroon pa pang isa. Jing. Jing Merto, good Yeah. afternoon. Si Elmer Rosero, good afternoon. Yan, Ma'am Erlinda Guzman Velasquez, good afternoon po. Roland Lopez Laron. Yan, Sam Alinea. Hi, Yan, Sam. naligtan ko si Ma'am Erlinda Guzman Velasquez. Yun. Yes. Si Sino Sir pa? Efren Cruz. Efren Cruz. Mhm. Ayan si Sir Christopherson Lumbakin. Ano po kaya alternative sa feeds? Pwede po bang kangkong, malunggay, saging, etc.? Kung sakaling di ako makapag-formulate ng feeds. Ayan. Thanks po. Yes, pwede naman po natin ipakain yan as merienda. Kasi hindi po masusustain kung yun lang po yung papakain natin. Lalaki naman yung baboy pero hindi doon sa target Apektado weight natin. yung performance. So, kailangan pa rin natin yung balansyadong pagkain. Katulad ng commercial feeds. Yes. May tanong pa si Richard. Ayan, Sir Richard Escaner. Good PM, Ato V. Tanong ko po, paano po pag silage ang ipapakain sa baka, maglalagay pa rin ba ng Ato V? Salamat po. Mabuhay kayo. Yes, mas Opo. maganda po lagyan po natin ng atobi yung ating gagawing silage. Mas malaki yung ilalaki nila. Yan. Kumbaga, habang pagka-chop-chop nyo, bago nyo isupot sa plastic, spray nyo na po vigorously ng tubig na may atobi. Yes, saka maganda yung fermentation na. Then we go Ayan. back to the upper, Ayan, Ano? meron pa ulit si Sir Christopherson Ayan, may Lumbaki. tanong pa pala. Yan, pwede po ba paki-explain paano gamitin yung 1:5? May nakita kasi ako ginagawa siyang wet feeding. Yes, ang talaga 1:5 is wet feeding po. So, bago natin ipakain yan, yung 1 kilo na 1:5, lalagyan po natin ng 5 litrong tubig. So, ipaperment po natin, kumbaga, ibababad po natin yung for 2 to 3 hours. Tapos, pwede na po natin yung lagyan ng Atowe and NBM. Maglalagay pa rin po tayo ng commercial feeds. Pagkababad po natin na nung 2 to 3 hours na 1:5, saka po natin idagdag yung ating commercial feeds bago natin ipakain. Yan. Po. May mga formulation po tayo. Kung may nire-request si Sir Christopher Person, yes, naman. Use the person. Si person na lang po, para mas madali. Pwede po kayo mag-request, i-send po namin sa inyo. Yes. Tomorrow po, i-request nyo lang sa amin. Si Romeo Cobrador watching from Jubail, KSA. Ayan. Si Sir Christopherson sabi, very well explained po. Yes, Salamat. thank you po. Thank you po. For 2019 po. Ayun. Yan. Corazon de Leon, hello, Dan Cobaria. Si Among Paracetamol. Wow. Yes. Walang sakit ang ulo Wala yan. ang ulo ko. Walang sakit ang ulo yan. Sino pa? Corazon G. De Leon. Yan Saka na. si Dan Cobaria. Okay. Narito po muna yung request ninyo. Nag-antabay doon sa ating live weight prize. Yes, ayan. Okay. Credit to? Credit. Ito, Bisaya na ako. Ito po ang inyong likod. Credit to pork producer live weight price as December 5, 2018 po to. Sa Tarlac po, 126 to 128. Bulacan, 125 to 126. Ito na naman yung Cesarean, CS. 75. And then yung Rizal, 122. Bumaba. Dati, 127. So, ang laki ng Bumaba. binaba. 5 pesos, no? Laguna, 124 to 126. Quezon B, 116. C, 126.
Bunsud. Bansud. Bansud. At teka, ako, nakakadalwa na to. Pataas po ako, hindi ako bansud. Okay, 100. So, malaki rin ang binaba, no? 5 pesos, 105 dati. Cavite, 120 to 123. Batangas, 125. Bumaba ng 1 peso. Pampanga, 126. Nueva Ecija, 121. B, 119. Pangasinan, 110 to 120. Naga Bicol, 110 to 120. Cebu, 102 to 110. Iloilo, 115 to 120. Bacolod, 110 to 115. Negros Oriental, 100 to 105. Jensen, 105 to 110. So, bumaba ng bahagya, 3 pesos. Coronadal, 106 to 110. Sambuanga, 124 to 127. Bubuti pa sila. Tumaas. Cagayan de Oro. Ba't tayo? Hindi tayo nataas. Okay. CDO, ito na naman yung corned beef. Ito yung Cagayan de Oro, 170 to 120. Sambuanga, Sibugay, 105 to 110. Surigao, 115 to 120. Agusan Sur, Del Sur, 105 to 115. Butuan, 110 to 115. Pagadian, 110 to 115. Bumaba ng konti. And then, Osamis, 115 to 120. Yes. Yun, okay. So, ayan po, maraming salamat at sa pork producers dahil sila po ang kinukuha na namin ng presyo. Yes. Maraming salamat po. Thank you. Okay. Meron pa po? Pwede ba? Ano yun? Ay, si Sir Emon Espino, pwede ba yung tubig sa nawasa o may chlorine ang ihalo sa 1:5 o dapat yung tubig na walang chlorine? Pwede naman po yan pag masyadong chlorinated yung ating tubig, i-ano nyo na muna, pasingawin nyo na muna for 30 minutes or 15. So, ang maganda dyan, pag ganong chlorinated, maglagay na kayo sa malaking drum. So, bukas. Hindi mo kayo galit yan, ma'am. Hindi, papaliwanag lang ako. Ayan po. So, yun na lang po yung gamitin natin. Pero, any kind na water na kung meron kayo, pwede naman natin siya gamitin. Nililinaw lang natin, hindi ho probiotics ang 1:5. Kaya baka lang po, mayroong mag-iisip dyan na hindi pwede sa chlorine na tubig, ibig sabihin ay merong merong sabihin, mga probiotics yan. Hindi po. Kaya lang siguro sinasabi ng ating nutritionist na kung gusto nyo lang na mas maganda, matanggal yung chlorine, kasi yung hayop na magte-take. Okay. So, yung may pahabol pang tanong, si Sir Richard Escaner, pahabol po Team Atovi, pwede po ba gamitin ang Atovi sa fermented plant juice at ilang araw po siya i-ferment? Salamat po and God bless po. Well, ang fermented plant juice ay mga katas ng mga pinaghalo-halong gulay, prutas. Pwede nyo lagyan ng Atobi yan. Ngayon po, yung sa fermentation, hindi naman po nangangailangan ng fermentation ng Atobi. Kaya kung ano po yung sistema ninyo ng pagpe-ferment, pwede nyo lang po ihalo yung Atobi kahit ultimo doon sa pagbibigay na sa hayop. Oh, yes. Pwede natin. Naglagay na kayo sa fermentation, tapos ilalagyan nyo yan sa water, pwede nyo pa rin siya lagyan ng Atobi. Okay? So, yan po. At meron pa ba tayong si Romulo Clarin? Hello. Thank you po. Joy Laglag. Ayun, batiin ko rin si Ma'am Len Pacolor, Spiritu, si Ma'am Irish. Ayan. Opo. Okay. Kasi di sila live na nanonood, ni-replay nila yan. Lagi po nakasuporta sa atin yan. Thank you. Sa lahat po ng nag-message, nag-comment, thank you so much at nag-like. Yes. Maraming salamat. Thank you po. And Facebook po, maraming salamat. Thank you, Facebook. At panghuli na lang po siguro, pasalamatan din natin na nagbigay ng good news sa atin sa Facebook. Si Sir Michael Loradeso na nagpakita ng kanyang alagang baboy as of December 5 ay mukha na pong napakalaki. Laki na yan. So, ayan po, ang sinabi nga niya, 34 na baboy, 60 bags lang. Alam mo, lumalabas siya nung wala pang 2 kilong kinain bawat araw. Napakain. Kaya napakamura. Yan po ang kanyang message sa atin. Thank you so much. Yes, thank you. Okay po, hanggang dyan na lang po at tayo magpapaalam na. Thank you ng marami sa Sabado. Huwag po kayo mawawala. Makikita tayo dyan. Opo, makikita po namin kayo. Magkita po tayo doon. Doon sa cover court po. Okay, just remember, Team Atobi will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye! Bye! Yeah, yeah, yeah!
Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Sariling atin ata to, Atovi Technology.